Hello, dear listeners! Si Miss CJ po ito, muling nagbabalik para maghatid ng panibagong kwentong may kilig at ligalig. Sa ngayon, medyo ngongo pa rin ang boses ng Miss CJ ninyo pero hindi ito hadlang para muli akong makapagbigay ng napakagandang kwentong bubuo sa mga araw ninyo. Sa mga bago naming subscribers, welcome to Miss CJ Stories channel, mga kwento ng pag-ibig na sasamahan kayo. San man kayo sa mundo, anuman ang ginagawa nyo. Like and subscribe para updated sa mga new uploads. Leave your name and location in the comments para makilala namin kayo. At syempre para ma-shoutout na rin sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay nyo? Pasok na mga suki, dalhin ng headset at sisimulan na natin ang kwento ng pag-ibig sa araw na ito. Upang mabayaran ni Jana ang utang ng namayapang ina, tinanggap ni Jana ang alok na trabaho ni Mr. Capuchin sa kanya. Yun ay ang pagiging personal assistant niya sa nag-iisang supladong CEO ng Valdemar Company, si Espresso Valdemar. Sa unang araw pa lamang, ay sinungitan na siya ni Espresso. Ngunit hindi nagpatalo si Jana sa lalaki. Nanlaban siya at pinakita rito na may karapatan siya na ipagtanggol ang sarili. Naging aso't pusa silang dalawa hanggang sa hindi nila namamalayan na nahuhulog na ang loob nila sa isa't isa. Subalit paano kung ikakasal na sa iba si Espresso? Dear listeners, ito ang kwento ni Jana at ni Espresso na pinamagatang The CEO's Favorite. Written by SJ. 1, 2, 3. Bilang ni Jana habang hinihintay ang taong gusto siyang kausapin ng araw na yon. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan niya. Laking gulat niya nang pumasok sa silid na yon ang isang matandang lalaki. Napakunot ang kanyang noo nang makilala ito. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Chairman Capuchin, ang chairman ng Valdemar Economics. Agad siyang napatayo nang tingnan siya ng matanda. Yumuko siya bago niya ito binati. Enough of the formality. Iha, alam naman nating dalawa kung bakit tayo narito ngayon. Simula nito at naupo na sa swivel chair. Tumango naman si Jana at naupo sa sofa na naroroon. Oo, Chairman. Nandito ako para pumasok dun sa trabaho na inaalok mo. Sa paraan ding yun, mababayaran ko ang utang na iniwan ni Mama. That's good, Iha. I like how you deal with this kind of problem. Umutang sa kumpanya ko ang mama mo at hindi ko papalampasin na hindi niya yun mabayaran. Naiintindihan ko naman na walang malakas simula nang mamatay siya, pero isipin na lang natin na matutulungan kita sa trabahong to na inaalok ko. 50-50 naman tayo, sa akin ang kalahati ng sahod mo bilang bayad sa loan ng mama mo at ang kalahati naman ay para sa'yo nang makapag-ipon ka rin. Napangiti si Jana dahil natutuwa siya sa suhestyon na yon ni Chairman Capuchin. Kung ganun po, tatanggapin ko ho ang trabaho na inaalok niyo sa akin. Ano po bang trabaho na yon, Chairman? Well, simple lang naman, Iha. Gagawin kitang personal assistant ng apo kong si Espresso. Kilala mo na siguro siya, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Jana nang marinig ang sinabi ng chairman. Matagal na niyang crush si Espresso. Ngunit ang lalaki ay mailap sa mga babae, kaya kahit ano pa ang gawin ng iba na magpapansin dito ay hindi yun umuubra. Ngayon ay mukhang sa kanya pa pumapabor ang tadhana. Kilalang kilala ko po ang apo niyo, Chairman. Pero mukhang mahihirapan akong pakisamahan yun. Alanganin niyang pagbayag sa alok ng matanda. Yun nga ang problema ko, Iha. Gusto kong matuto ang apo ko kung paano siya makikisalamuha sa iba na hindi nagagalit o nangaapak ng pagkatao. Gusto kong matutunan niya kung paano ang makisama sa iba. At ngayon kung matutulungan mo ako ay kakalimutan ko na ang utang ng mama mo sa kumpanya ko. Napaisip ng malalim si Jana sa alok ni Chairman Capuchin. Bumuntong hininga siya at hinilot ang noo. Sige ho, payag na ako. Tatanggapin ko ang trabaho na inaalok nyo. Gagawin ko po ito para sa utang ni Mama nang maging siya ay tahimik na rin sa kabilang buhay. Ngumiti ang matanda saka ito pumalakpak. Mukhang natuwa ito sa pagpayag niya. Narinig rin niya itong huminga ng malalim na parabang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Bueno, Iha. Magsimula ka na bukas sa trabaho mo.
My assistant will assist you with your needs. Ay, sandali ho, Chairman. Wala ho ba tayong pipirmahan na kasunduan? Yeah, right. My assistant will give it to you tomorrow. Huwag kang mag-alala. Tumutupad ako sa usapan, Iha. Sige po. Thank you po, Chairman. Tumango si Chairman Capuchin sa kanya bago siya nito tinapik sa kanyang balikat. Walang anuman, Iha. Maraming salamat din at tinanggap mo ang trabahong ito at sana'y matulungan mo ang apo ko, Iha. Ikaw lang kasi ang nakikita ko na makakagawa noon. Salamat din po sa tiwala, Chairman. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para sa apo nyo. Nang makaalis na si Chairman Capuchin, ay siya namang pag-assist sa kanya ng assistant ng matanda. Kahit na kinakabahan para sa unang araw niya bukas, ay nilakasan niya ang loob niya. Kinabukasan ay binubundol ng kabang dibdib ni Jana. Nakasakay siya sa elevator habang panay ang kanyang tingin sa suot na relo. Hindi niya man lang napansin ang oras kanina at ngayon ay late na siya sa unang araw ng trabaho niya. Naku, ano ba to? Patay talaga ako neto kay Sir Espresso. Napaka-stricto pa naman nun pagdating sa oras. Mukhang sa unang araw ko palang mabibigo ko na si Chairman Capuchin. Tinakbo niya ang papasarang elevator at sumakay ron. Pinagtinginan tuloy siya ng ibang mga empleyado. Humingi naman siya sa mga ito ng paumanhin. Halos hindi siya mapakali habang tinitingnan ang pagpalit ng floor sa elevator. Sa bawat patak ng segundo ay siya namang pagpigil niya sa sariling hininga. Nang nasa 7th floor na siya ay agad siyang lumabas ng elevator at tinakbo ang opisina ni Espresso. Pagbukas niya ng pinto ay napahinga siya ng malalim nang makitang wala pa naman doon ang lalaki. Salamat. Akala ko late na ako. Mabuti na unahan ko si… You're 10 minutes late, Miss Delgado. Ani ng isang malamig na boses na nagmula sa mesa ni Espresso. Nabato si Jana sa kanyang kinatatayuan nang umikot ang swivel chair at nakita niya ron si Espresso na nakaupo. Fresh into a flesh. Sir? Sorry ho, na-late ho ako dahil hindi po ako nagising sa alarm clock ko. Pag-amin niya sa totoong dahilan. And is that your work ethics, Miss Delgado? Remember that this is your first day at work. Dapat ay mas maaga ka pa sa akin to impress me. Pero hindi ko inaasahan na malilate ka. Sagot nito, nawala ang amor ni Jana sa lalaki. Crush nga niya ito at halos matulala siya sa kagwapuhan nito ngunit hindi niya gusto ang klase ng pananalita nito. Kaya naman pala siya kinausap ni Chairman dahil sa ugali ng lalaking to. Gusto niyang sagutin ang lalaki pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niya yata ng mahabang pasensya para harapin ang araw-araw kasamang lalaking ito. Isa pa, kasalanan din naman niya. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Pangako ho yan. Sa araw lang na to. Ano ho ang gusto niyo, kape? Gusto niyo ba ng kape? Nakangiti niyang sagot habang nakatitig sa lalaki. Kitang-kita ni Jana ang pag-asim ng mukha ni Espresso. Mukhang hindi nito nagustuhan ng pagiging jolly niya sa buhay. I don't need coffee. Tapos na ako magkape patungo dito sa opisina. I just need you to do your job well. Alright sir, noted. Pero titimplahan pa rin kita ng kape ha. Mukhang hindi ka pa nakakatimpla eh. Kinindatan niya pang lalaki bago siya tumungo sa labas ng opisina. Huminga siya ng malalim nang maisara na niya ang pinto. Inis na inis siyang nagsisisipa sa hangin at sumuntok ng 3 beses. Bakit ko ba naging crush ang lalaking yun? Mabuti na lang at gwapo siya at malakas ang aura niya kasi kung hindi, naku, baka kung ano nang nasabi ko. Pinilig ni Jana ang ulo niya saka siya huminga ng malalim. Kalma lang, self. Alalahanin mo na ginagawa mo to para sa mama mo. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Habaan mo ang pasensya mo at lakasan mo ang loob mo. Okay? Okay. Fighting. Kausap niya sa sarili. Mabilis siyang tumungo sa ibaba ng cafeteria para kunan ng kape, si Espresso. Ang klase ng kape na kinuha niya, kapangalan nito. Ngiting-ngiti si Jana nang makabalik sa opisina ng lalaki. Here's your coffee, sir. Nilapag niya yon sa ibabaw ng mesa. Espresso. Serving you, Sir Espresso. Umangat ang tingin sa kanya ng lalaki habang magkasalubong ang 2 kilay nito. What? Wala, sir. Ano ho, ang ipapagawa niyo sa akin?
Binalik ni Espresso ang tingin sa binabasa nitong report. Nakikita mo ang mga nakapatong na files doon sa mesang yon? I want you to segregate it by year and category. Kailangan yun matapos yan mamaya bago mag-uwian. Tiningnan ni Jana ang mesa na tinutukoy ni Espresso at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita kung gaano kadami yun. Sir, mukhang hindi ko po yun matatapos sa loob lang ng isang araw. Nanlulumong sambit niya. Just do your job well, Miss Delgado. Ang suplado mo naman. Hindi mo ba naiisip ang kakayahan ng isang tulad ko, sir? Mahinang bulong niya habang mabibigat ang mga hakbang patungo sa kinaroroonan ng mga naglalakihan at nakatambak na files. Meron ka bang sinasabi, Miss Delgado? Tanong sa kanya ng lalaki. Bumaling siya rito at nginitian ito. Wala po, sir. Sabi ko nga po, gagawin ko na yung inuutos nyo. Makalipas ang ilang sandali, ay hindi na namalayan ni Jana na lunch break na. Ni hindi nga niya napansin ang paglabas ni Espresso ng opisina. Kung hindi pa siya nakaramdam ng gutom, ay baka hindi pa niya napansin ang oras na tanghalian na pala. Tumayo si Jana mula sa pagkakaupo sa sahig at nag-unat-unat. Kinuha niya ang kanyang baon mula sa kanyang bag at naupo sa bakanting upuan na naroon. Binuksan niya ang baon at nilapag sa mesa. Sa ganung sitwasyon, pumasok si Espresso sa loob. Kitang-kita nito ang baon niya. Is that your lunch? Takang tanong sa kanya ni Espresso. Yes, sir. Niluto po to ng lola sa akin. Paborito ko po ang adobong manok eh. Gusto mo, sir? No, nakakain na ako. And you should eat at the cafeteria, not here. Inirapan ng palihim ni Jana ang lalaki habang sinusubo ang kanin. Nginuya-nguya niya muna yon at nilunok bago sinagot si Espresso. Mas komportable po akong kumain dito, sir. Isa pa, kailangan kong tapusin yung pinapagawa mo sa akin. Hindi pa naman ako nakakakalahati doon sa ginagawa ko. Whatever, Miss Delgado. Alam mo, sir, ang gwapo mo sana kaso ang suplado mo at ang sama ng ugali mo. No wonder walang nagtatagal na sekretary mo eh. Biglang bulalas niya na siyang kinagulat niya rin. Nalunok niya tuloy ang kanin nang wala sa oras dahil parang mabibilao ka na siya. Mabilis siyang kumapa sa mesa para kumuha ng tubig na maiinom pero wala pala siyang dala. Tiningnan niya si Espresso at tulala lamang itong nakatitig sa kanya. Sa inis niya ay mabilis niya itong nilapitan at sinipa sa tuhod. Mukha namang nagising si Espresso at dali-dali nitong kumuha ng tubig sa mini-refrigerator nito at binigay sa kanya. Ininom niya yon hanggang sa nawala ang bumara na kanin sa kanyang lalamunan. Nung makahinga na siya ng maluwag, ay tiningnan niya ng masamang lalaki. Muntik na akong mamatay doon, sir. Hindi ka man lang kumilos agad para tulungan ako? Inis na tanong ni Jana sa lalaki. I'm sorry. Hindi ko alam ang gagawin ko nagulat din ako. Paghingi nito ng paumanhin sa kanya, ngunit agad nitong binawi. Pero siguro nangyari yan dahil sa sinabi mo. We call that karma. Gustong batuhin ni Jana ng suot na sapatos si Espresso ngunit pinigilan niya. Napagtanto niya kasi ng mga sandaling yon, mali rin ang sinabi niya. Kaya umismid na lang siya at agad na bumalik sa kanyang pagkain. Tumungo naman si Espresso sa mesa nito at itinuon ng pansin sa mga papeles. Lumipas ang mga oras at hindi mapigilan ni Espresso ang mapatingin sa kinaroroonan ni Jana. Naiinis siya sa kakulitan ng babae at pagiging palaban nito pero hindi niya rin maiwasang matuwa dahil ito ang kauna-unahang babae na hindi natatakot na labanan siya at sagutin siyang pabalik. Lihim niyang pinagmasdan ang litulitong si Jana. Napahanga rin siya dahil sa pulido ito kung magtrabaho. Nasunod nito ang iniuutos niya. Ano bang balak ni Lolo sa kanya? Why did he hire this kind of woman? Para subukin niya ako? Well, it's not working. Kung makulit at palaban ng Jana na to, hindi rin ako magpapatalo sa kanya. Itinoon na lamang niya ang pansin sa ginagawa niya at hindi niya nabinantayan pa si Jana. Kung babantayan niya, ang bawat oras nito ay baka mawala na siyang matapos na trabaho. Lumipas pa ang ilang sandali at hindi na namalayan ni Espresso na madilim na sa labas. Nakauwi na rin ang ibang empleyado. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at nag-unat ng kanyang katawan. Ngunit natigil siya nang makitang isang babae na nakahandusay sa sahig at walang malay.
Sa kabay mabilis na nilundag ni Espresso ang kanyang mesa at tumungo sa kinaroroonan ni Jana. Tiningnan niya ang pulso ng babae at nang mapagtanto niyang buhay pa ito, nakahinga siya ng maluwag. Maya-maya'y narinig niyang humihilik ang babae. Napailing na lamang si Espresso at hindi maiwasan ng mapangiti. You look so innocent and fragile, Jana. Pero kung gising ka, parang kang isang dragon. Tinitigan niya ng matagal si Jana at doon niya napagtanto na kaawa-awang sitwasyon nito. Nakatulog na siguro to sa sobrang pagod. Hindi nagatubili si Espresso na buhatin si Jana at dalhin sa ibabaw ng sofa. Hinubad niya ang coat na suot at nilagay yon sa mga binti ni Jana. Binalingan naman niya ang mga files na inayos ng babae kanina at namangha siya nang tapos na yon at nakaayos pa. Mas madali na para sa kanya na makita kung ano ang hinahanap niya. Hindi lang pala siya magaling lumaban, magaling din siya sa trabaho niya. Siguro may nakitang kakaiba sa kanya si Lolo na hindi ko pa nakikita ngayon. Niligpit muna lahat ni Espresso ang mga gamit bago niya ginising si Jana para makauwi na silang dalawa. At nung nagising naman ito ay agad itong humingi ng tawad dahil nakatulog sa gitna ng trabaho. You need to go home now, Jana. You have to rest. Angal niya kay Jana. Pero hindi na ako makakauwi nito, sir. Wala na sigurong sakayan patungo sa amin. E di kung gano'n, nahatid na kita sa inyo. Presenta niya. Natigilan si Jana sa sinabi niya. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Maging siya'y nagulat din sa kung ano ang lumabas sa bibig niya. Let's go, Miss Delgado. Kailangan ko rin magpahinga sa bahay at bukas na bukas, maaga pa tayong aalis. Aalis po? Saan pupunta? Sa mga bahay natin, Miss Delgado. May kailangan tayong puntahan bukas para masiguro ang negosyo na pinagkasundo sa akin. Mabilis na tumango si Jana at kinuha ang mga gamit na nakapatong sa sahig. Sumunod naman si Espresso sa likuran ng babae para maisara ang opisina niya. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin magkasundo si Jana at Espresso. Pero paminsan-minsan ay nagkakasundo din sila kapag ang usapan ay tungkol sa mga issue at balita ng kumpanya. Maging sa gawain ng kumpanya ay nagkakasundo din silang dalawa. Jana, may passport ka ba? Tanong ni Espresso isang hapon habang abala siya sa paglagay ng mga papeles na naroon sa cabinet. Nilingon siya ng lalaki habang magkasalubong ang dalawang kilay. Passport? Oo, meron naman ako. Susubukan ko kasi sana na mag-apply sa ibang bansa ng trabaho, ngunit hindi talaga ako pinalad eh. Maswerte nga natanggap ako sa trabahong to eh. Yeah, right. Baka kasi may nakitang potensyal sa iyong lolo ko. Kaya kanya nilapitan at hinahire dito. Sambit naman ni Espresso. Sa mga sandaling yon ay parang may mga kalapati na dumaan dahil sa sobrang katahimikan na namayani. Kumurap-kurap si Jana habang pinoproseso ang sinabi ni Espresso. Maya-maya ay tumikim ang lalaki at nagsalita. Kung may passport ka na, mas mainam dahil aalis tayo next week. Nanlaki ang mga mata ni Jana nang marinig ang sinabi ni Espresso. Ho? Aalis tayo? Papunta tayo sa ibang bansa? Yes, we are. We're having a business deal sa Dubai. And you're my personal assistant kaya isasama kita. Ikaw lang ang dadaling ko ron so better be prepared with the files and other things that we might need. Hindi maitago ang excitement ni Jana nang marinig ang sinabi ni Espresso. OMG, makakapunta na rin ako sa Dubai, sir. Matagal ko na talagang pangarap na makapunta sa ibang bansa. Nako, salamat talaga, sir. At ako ang napili mong isama. Promise, gagawin ko tong tama ng trabaho ko, ha. Bibehave po ko ron. Yeah. Just behave there. Ayoko na makulit. At hindi ginagawa ang trabaho niya na maayos. Kapag nanggulo ka ron, pauwiin talaga kita dito. Ngiting-ngiti si Jana habang tumatangot nakataas ang kanang kamay na nunumpa. Promise, sir. Hindi ako magkukulit doon. Whatever, just do your promise. Tinalikuran ni Espresso pero bumalik din ito agad at binigay sa kanya ang dala nitong kape. Ha? Para po sa akin, sir? Takang tanong ni Jana habang puno ng pagtataka. Yeah, it's for you. Ayaw mo ba? Mabilis na kinuha ni Jana at ngiting-ngiti pa siya sa lalaki. Oh, ay, syempre, gusto ko to, sir. Gustong-gusto. Magkakape rin sana ako eh, kaya thank you po dito, sir. Sa'yo na yun. Hindi ko kasi gusto yung flavor na yan eh. Tumalikod na ito at tuluyan nang naiwan si Jana na ngiting-ngiti. Sus, kunyari pa yung si sir. Gusto niya talaga to ibigay sa akin eh. Bulong niya habang kinikilig. Sa mga lumipas na araw ay napansin ni Jana ang kaunting pagbabago kay Espresso.
Hindi na madaling uminit ang ulo nito. Marunong na rin itong makinig sa kanya kapag may sasabihin siya. Minsan din ay caring ito, pero pasulput-sulput nga lang at hindi madalas. Tulad na lamang ng pagbibigay niya ng kape kanina. Napansin siguro nito na kanina pa siya nakaharap sa mga papeles na inaayos. Ba, malaki ang improvement niya. Tingnan ko nga kung magtutuloy-tuloy pa at kapag nasa Dubai na kami. Muli niyang sambit. Kumibit balikat si Jana at hinigop na ang kape na nasa tasa. Kinagabihan ay pauwi na si Jana nang magkasabay silang dalawa ni Espresso sa elevator. Nagbuka na ba ng taxi, Miss Delgado? Biglang tanong nito. Hindi pa sir. Saka hindi naman po ako magta-taxi, magasto sa pamasahe yun eh. Magji-jeep na lang po ako, di kayo magbabas. Gabi na, baka wala ng jeep dito, bus na dadaan. Meron pa yan, sir. Hindi na nagsalita pa si Espresso nang makababa na sila sa first floor. O sige sir mauna na po ako, mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Paalam niya sa lalaki. Agad siyang lumabas ng building para makatawid siya sa kabilang building. Hindi napansin ni Jana ang isang sasakyan na mabilis ang pagpapatakbo. Nanlaki ang mga mata niya nang makita itong patungo sa kanyang kinaroroonan. May narinig siyang malakas na sigaw mula sa kanyang likuran pero hindi na niya yun pinansin dahil sa sobrang kaba at pagkatulala. Ilang sandali pa'y naramdaman niyang may humila sa kanyang braso, dahilan para makalayo siya sa humaharurot na kotse. Sumalubong sa kanyang hindi maipinta na mukha ni Espresso habang nakatitig sa kanya. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Isang maling galaw niya lang o ni Espresso, panigurado, maghahalikan na sila. Idagdag pa, naramdam ni Jana ang nakapulupot na kanang kamay nito sa kanyang bewang. Lumunok siya ng sunod-sunod nang mapansin niyang malalim na pagkatitig sa kanya ni Espresso. Maya-maya pa'y umiwas na ito ng tingin at pinaayos na siya ng tayo. Are you okay? Ayos lang po ako, sir. Salamat po At kung hindi dahil sa'yo, baka nasagasaan ako ng kotse na yun. Nanginginig niyang sagot habang iniisip niya pa rin ang kotse kanina. Akala ko katapusan ko na. No, it's okay. Nothing bad happened. Yun ang mahalaga. Hindi nag-iingat yung driver na yun And don't worry nakita ko ang plate number niya. I-report ko na lang siya mamaya. Sa ngayon, kailangan mo munang makauwi sa inyo. Oo sir, salamat po talaga. Pasensya na po kayo at naabala ko po kayo. Nahihiyang sambit ni Jana at yumuko pa siya rito. Don't be sorry, Jana. Hindi mo kasalanan kung bakit mabilis magpatakbo ng kotse ang mamang yun. Napakalayo mo pa sa kalsada para banggain ka niya. Maybe he is drunk or probably an eye problem. Pero ang malaga sa akin, walang nangyaring masama sa'yo. I don't wanna lose a secretary like you. Aba, kahit na sir. Hindi naman niya siguro sinasadya, pero thank you po sa pagligtas mo sa akin. Wala yun. Responsibilidad kita Ho? Responsibilidad na alin po, sir? Kumunot ang noo ni Jana dahil sa sinabing yun ni Espresso. Ano po yung ibig niyong sabihin, sir? Well, I'm trying to say that you are my employee, so I need you to be safe. Lalo na kapag galing kayo rito sa loob ng building ko. Tumango si Jana sa sinabing yun ni Espresso. Kung sa bagay, responsibility mo nga ako, sir. Dahil kapag may nangyari sa akin masama, ikaw pong sisisihin nila kasi galing akong trabaho Yeah, whatever, Miss Delgado. Sa ngayon, sumabay ka na sa aking umuwi. Naku, wag na, sir. Sige na, responsibility ko kayong lahat dyan. Now get in the car. Utos agad nito sa kanya. Hindi na nagdalawang isip pa si Jana at mabilis siyang pumasok sa front seat. Kita naman niya ang pagngiti ng bahagya ni Espresso. Sinara nito ang pinto bago lumipat sa kabila. Sa susunod, hindi mo na kailangan maghintay ng sakayan. Nandito naman ako Untag ni Espresso nang namayani na ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Thank you, sir. Pero kapag may dumadaan naman po, sasakay na ako, syempre. Alright. Sa susunod, mag-iingat ka kapag tumatawid, Seeing you like that makes me worried about you. Naku, pasensya na po talaga, sir. It's fine. It's not your fault anyway. Huwag kang mag-alala dyan, Hahanapin ko yung muntik na makabangga sa'yo. Hayaan mo na yun, sir. Baka may reason lang kung kaya muntik na ako mabangga. Sabi niya. At saka isa po, nakakaabala po kung hahanapin mo pang nagmamay-ari ng sasakyan na yun, sir. Ako nang bahala dyan, Miss Delgado. Tumango na lamang si Jana at hindi na siya sumagot. Nakatulog na siya sa kotse ni Espresso nang hindi niya namamalayan. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na sila sa bahay ni Jana.
Nilingon ni Espresso si Jana at hanggang sa mga sandaling yon ay tulog pa rin ang babae. Hinintay niyang magising si Jana, ngunit ilang minuto nang lumilipas, hindi pa rin ito nagigising. Wala nang nagawa pa si Espresso kundi buhatin na ang babae. Lumabas siya at umikot, patungo sa kinaroroonan ni Jana. Marahan niyang binuhat ang babae at dahan-dahan siyang naglakad para hindi ito magising. Ilang beses siyang marahan na kumatok sa pinto ng bahay ni Jana bago yun bumukas. Bumungad agad sa kanya ang isang binatilyong lalaking nasa sala, nakaupo. Pati na ang matandang babae. Magandang gabi ho. Bati niya sa mga ito. Kumunot ang noon ng binatilyong lalaki na kaharap niya habang nakatitig sa kanya at kay Jana. Lola, mukhang tulog po si ate. Hinatid po siya dito ng lalaki. Tumayo ang matanda at sinilip si Espresso. Kumunot ang noon nito nang makita si Jana na karga-karga niya. Diyos ko! Anong nangyari sa apo ko, iho? Bakit karga-karga mo siya? Nakatulog po siya habang nasa biyahe kami papunta rito eh. Hinintay ko lang po siyang magising ngunit ang lalim po talaga ng tulog niya. Kaya nakapagdesisyon na ho akong buhatin na lang siya dihati dito. Ay nako! Salamat talaga, iho. Pwede ba? Padala na lang din siya roon sa silid niya. Joven, dali na ituro mo kay... Espresso po. Esp na lang po or rest na lang po. Biglang pagpapakilala niya sa sarili. Tumango naman ang matanda sa kanya at ngumiti. Kay Res, ituro mo kay Res ang silid ng ate mo at baka nangangalay ng braso niya. Agad naman na tumalima si Joven at tinuro nito ang silid ni Jana. Nung nasa loob na sila ng silid ng babae, ay gulat na gulat si Espresso nang sumalubong sa kanya ang medyo magulong silid ng babae. Hindi lang yun ang nagpagulat sa kanya kundi pati kulay ng silid ng babae. Akala niya'y puro pink ang mga gamit nito pero nakakita siya ng puro brown at cream. Diyan po kuya, pasensya ka na dyan sa silid ni ate. Hindi kasi yan naglalaan ng oras dito eh, dahil abala yan lagi sa trabaho niya. Grabe kasi yung boss niyang yun, sobrang stricto. Akalain mo naman, pina-overnight palagi si ate dahil maraming pinapagawa. Kita mo ngayon, nakatulog siya sa sobrang pagod niya. Mabuti, natid mo siya rito. Mahabang litanya ng kapatid ni Jana dahilan para mabilaukan si Espresso ng sariling laway. Hindi yata siya nakilala ng kapatid ni Jana na siya ang boss, kung kaya't nasabi nito ng harap-harapan na panlalait tungkol sa kanya. Nang mailapag na niya si Jana sa ibabaw ng kama, ay inayos niya ang suot na korbata at tuluyan ng humarap kay Joven. Kapatid ka ba ni Jana? Oo kuya. Pasensya ka na, naabala ka pa dahil kay ate. Siguro ay tulad niya, pagod ka rin dahil sa boss niyong walang emosyon at awa sa mga katulad niyong empleyado. Well, hindi naman ako pagod. I just let Jana rest. And don't worry, I'll take care of her from now on. Iyon palang kinakwento niya sa inyo? Salamat talaga kuya. Madalas kasing ikwento ni ate ang tungkol sa boss niya. Ikaw ba? Ginagano ka ba ng boss ni ate? Hindi naman. Kaunti na lang at gusto na niyang sakalin ang kapatid ni Jana. May matalas din pala itong dila tulad ng babae. Magkapatid na magkapatid nga talaga sila. Bakit naman kuya? Siguro, favorite ka ng boss niyo no? O baka si ate Jana ang favorite ng boss niyo na awayin? She's not my favorite. May halong inis na sambit niya. Nanlaki ang mga mata ni Jovi nang mapagtanto ang naging sagot niya. Nang hindi ito makapagsalita ay mabilis siyang lumabas ng silid ni Jana. Mabilis siyang hinabol nito patungo sa sala. Napatigil na lang siya nang makitang malakas na ang ulan sa labas. Nako, iho, pasensya ka na't naabutan ka ng napakalakas na ulan. Mukhang hindi ka makakatawid doon sa sirang tulay ngayon. Hindi pa kasi yun naaayos at dinadaanan ng malakas na baha yun. Pwede ka naman dito na muna magpalipas ng gabi. Hindi na ho. Kailangan ko na makauwi ng bahay eh. Ihintayin ko na lang ho na titila ang ulan. Sagot niya sa matanda. Walang problema kung yan ang gusto mo, iho. Naging sagot naman ng lola ni Jana. Ako nga pala, si Nateda, ang lola ni Jana. At eto naman si Joven, ang kapatid niya. Kaano-ano ka ba ng apo ko at hinatid mo siya rito? Siya po ang boss niyo, lola. Kaya pala Pamiriel ang pangalan niya eh, dahil palagi siyang bukang bibig ni Ate Jana. Sagot ni Joven na siyang naging dahilan kung bakit nagulat si Lola Nateda. Ano? Kung gano'n ay, naku pasensya ka na sir sa kakulitan ng apo ko ha. At kung madami man siyang ginagawang, dapat intindihin niyo na lang ho siya. Hay, ganun po talaga ang ugali niya.
Pero kung sobra na ho, pwede nyo naman ho siyang ibalik na lang sa amin. Lola, hindi si ate pasaway dun kundi si Aray. Matulog ka na rin sa taas, Joven. Napakamot na lamang si Joven ng ulo bago ito umakyat sa taas. Iho, kung tumila na ang ulan ay pwede ka na rin umuwi. Pakisara na lang ang pinto. Kung inaantok ka naman, pwede kang matulog sa sofa o dun sa isang silid namin na bakante. Sabi ni Lola na Teda, sabay turo sa silid na sinasabi nito. Matutulog na rin ako dahil bawal sa akin ang magpuyat. Sige marami pong salamat. Tumango ang matanda saka na ito tumalikod, ngunit muling bumaling. Salamat sa paghatid mo sa apo ko, iho. Sana'y ingatan mo siya sa trabaho. Ginagawa niya ng lahat para mabayaran ang utang na naiwan ng mama niya. Naawa na rin ako sa kanya minsan dahil ginagawa niya ang lahat para sa amin. Pagpasensyahan mo na kung minsan ay makulit yan, ha? Sadyang dinadaan lang ni Jana sa pagiging masaya ang lahat. Tinapik nga muna siya ni Lola na Teda bago ito tuluyang pumasok sa sarili nitong silid. Naiwan naman doon sa sala si Espresso habang nakatingin sa labas kung saan malakas ang buhos ng ulan. Napatingin siya sa malaking litrato ni Jana kasama ang mga magulang nito. Nakikita na sobrang sayero ng babae at maging ang mga mata nito. Ang Jana na kasama niya sa trabaho ay masayahin nga, pero ang mga mata nito ay malungkot. Doon ay napagtanto ni Espresso na nagtatago sa masayahing maskara si Jana. Kinabukasan, nagising si Jana na masakit ang kanyang batok. Pero laking gulat niya nang makitang nasa sarili na siyang silid dahil ang huling naaalala niya ay nasa loob pa siya ng kotse ni Espresso. OMG, nakatulog ba ako sa kotse niya? Pero kung nakatulog ako, paano ako napunta dito sa silid ko? Binuhat ba ako ng kapatid ko at ni Lola? Napahila mo siya sa kanyang muka bago naisipan na bumangon para maghanda ng pumasok sa trabaho. Nang matapos na siyang magbihis, ay lumabas na siya sa kanyang silid. Ngunit agad na napakunot ang noo niya nang marinig na tumatawa ng malakas ang kanyang lola na Teda. At may ibang boses ng lalaki ang naulinagan niya. Lola, sino pong kausap niyo? Hindi naman si... Natigil sa pagsasalita si Jana nang makita si Espresso sa kusina na nakasuot ng apron. Hawak-hawak nito ang kawali na may kanin at ang lola niya naman ay tumatawa habang humihiwa ng hotdog. Sir? Gulat niyang bulalas. Oh, apo, maupo ka na at kumain na ng almusal. Si Espresso, naghanda nga ng almusal para sa atin. Akalain mo, magaling pala siyang magluto. Ani naman ang kanyang lola na Teda. La, sandali. Paano mo nakilala ang boss ko? At ikaw sir, anong ginagawa mo dito? Aray! Napahawak sa kanyang batok si Jana nang batukan siya ng kanyang lola na Teda. Umayos ka nga, Jana. Pagpasalamat ka sa boss mo. Binuhat ka niya para maihatid sa silid mo dahil nakatulog ka. Hindi pa nga yan nakakauwi. At dito na yan natulog sa sala dahil sa lakas ng ulan kagabi. Ngayon naman tinutulungan niya ako maghanda ng almusal para sa atin. Siya na nga ang nagluto para sa atin. Napatingin si Jana kay Espresso na nakangiti sa kanya habang sinisermonan siya ng kanyang lola. Nangaasar ang ngiti nito kaya gustong-gusto niya itong batukan din. Ganun ho ba? Naku, pasensya ka na sir, naabala pa ho kita. Sarkastiko niyang paghingi ng tawa dito. Sumandig naman si Espresso sa mesa at tumango sa kanya. Wala yun Jana, maupo ka na. Sabayan mo na kami ni Lola na Teda na kumain. Napataas ang kilay niya pero wala na siyang nagawa nang hilahin na siya ni Lola na Teda na maupo. Sumunod naman siya para hindi na ito magalit sa kanya. Kaya nang palabas na sila ni Espresso sa kanilang bakuran, palihim niya itong siniko. Anong ginawa mo? At naging ganun kabait si Lola sa'yo. Alam mo ba matara yun sa iba? Wala naman akong ginawa baka nagapuan lang sa akin si Lola kaya ganun. Ay, wow! Ang lakas ng hangin mo! Asar na sambit ni Jana na siyang ikinatawa naman ni Espresso. Well, it's true. Pagmamayabang naman ni Espresso, naningkit ang mga mata ni Jana at pinakatitigan niya ang lalaki. Umismid siya nang mapagtanto niya na, gwapo nga ito. Kaya nga naging crush niya. At hindi niya nga mawari ngayon kung crush nga ba niya o minamahal na niya. Ewan ko sa'yo sir, makaalis na nga. O, saan ka pupunta? Sa trabaho, sir. Baka mamaya kasi sabihin mo, hindi ako pumapasok. O, then get in the car. Sabay na tayong tumungo doon sa opisina. Anyaya ni Espresso sa kanya.
Hindi na ho sir. Baka magulat yung ibang empleyado, magkasabay tayong tumungo dun sa kumpanya. Tumaas naman ang kilay ni Espresso nang narinig ang sinabi niya. And so, does it affect you? Hayaan mo sila mag-isip ng kung ano-ano. Wala naman tayong ginagawa masama eh. Isa pa, personal assistant kita, di ba? Napaisip saglit si Jana. Parang nakaramdam siya ng kaunting kirot nang marinig ang sinabi ni Espresso na personal assistant siya nito. Sige na nga, makakalibre pa ako ng pamasahe. Hindi na nag-alinlangan pa si Jana at mabilis siyang sumakay sa kotse ni Espresso. Napailing na lang ang lalaki habang sikretong nakangiti papunta sa driver's seat. Lumipas ang mga araw. Dumating na nga ang pagkakataon na tutungo na sina Jana at Espresso sa Dubai. Hindi mapigilan ni Jana ang makaramdam ng excitement habang hinihintay ang amo sa waiting area sa airport. Nang matanaw na niya ito, ay agad siyang tumayo at kinawayan ng lalaki. Umirap ito habang nakatingin sa kanya. Flight na ba natin? Tanong ni Espresso. Hindi pa sir, 10 minutes pa daw. Umupo ito sa tabi niya at binigyan siya ng binili nitong burger at soda. For you, para di ka magutom kakahintay. Uminit ang pisngi ni Jana habang kinukuhang bigay ni Espresso. Hindi niya napigilan ang sarili na kiligin. Thank you sir. Akala ko hindi mo na ako pakakainin eh. Bakit ka ba kasing agang pumunta rito? Excited kasi ako sir. Baka mamaya malate ako maiwan ako ng eroplano. Sagot niya. O siya, ubusin mo na yan. At baka flight na natin maya-maya. Lumipas ang ilang sandali at tinawag na nga sila para sa kanilang flight. Hindi napigilan ni Jana ang makaramdam ng kaba habang nakasunod sa likuran ni Espresso. Yun ang unang pagkakataon na makakapag out of the country siya at excited na siyang makita ang Dubai sa ilang sandali. Yes, Dubai, here I come! Naibulalas niya nang mapalingon siya kay Espresso. Lower your voice. Tss. Tumango si Janet na nahimik nang nakasunod kay Espresso. Makaraan ng ilang oras ng biyahe ay lumapag na nga sila sa Dubai. Napanganga si Jana nang makita ang mga naglalakihang mga gusali roon at ang mainit na panahon ngunit malamig na simoy ng hangin. Welcome to Dubai, Jana. Bati sa kanya ni Espresso. Lumapad ang ngiti niya at napalundag siya sa tuwa. Thank you, sir! Sumakay na silang dalawa sa service car na maghahatid sa kanila sa hotel na tutuluyan. Pagdating sa hotel, magkatabi lang ang room nila ni Espresso kung kaya't kung may kailangan ng lalaki ay madali siya nitong puntahan. Nagpahinga muna sila ni Espresso para mawala ang kanilang jet lag upang may energy sila mamaya sa gagawing business meeting. Pagsapit ng hapon ay agad silang tumungo sa salon para magbihis at magayos. Isang cream na silk dress ang suot ni Jana na bumagay sa kulay ng kanyang balat. Gandang-ganda si Jana sa kanyang sarili habang nakatitig sa harap ng salamin. Wow, you look gorgeous, Jana. Puri sa kanya ni Espresso nang makita siya nito. Napalingon siya sa lalaki, nakasuot ito ng mamahaling kulay itim na tuxedo na siyang mas nagpagwapo rito. Ngumiti si Jana at pinasadahan ng tingin si Espresso. Ikaw rin po sir, ang gwapo mo. You don't have to return the compliment, Jana. Matagal ko nang alam na gwapo ako. Napailing na lamang si Jana sa tinura ng lalaki at nagpatiuna na siyang lumabas ng salon. Sumunod naman sa kanya si Espresso at inalalayan siya nitong makapasok na sa sasakyan. Pagdating nila sa venue ay hindi nila inaasahan na ang mga mag-asawa lamang ang pwedeng pumasok sa loob. Ha? Anong gagawin natin ngayon, sir? Hindi ho ba sinabi sa'yo na kailangan pala mag-asawa lang ang makakapasok sa loob? Tanong niya kay Espresso. Kinuha nito ang invitation card. Tiningnan nito ang laman ngunit walang makita roon na ang tanging mag-asawa lamang ang makakapasok sa loob. Hindi pwedeng masayang ang pagpunta natin dito, Jana. Kailangan ko makuha ang business deal na yun kay Mr. Ginada. Hindi tayo papayag na uwi tayo sa Pilipinas nang wala tayong nakukuha ang business deal. Napaisip ng malalim si Jana. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga sandaling yon hanggang sa bigla na lang nagsalita si Espresso. Kung kinakailangan magpanggap tayo mag-asawa. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ni Espresso. Ano ho? Magpapanggap tayo mag-asawang dalawa? Yes, pero kung ayaw mo, pwede naman ako maghanap ng iba para magpanggap bilang asawa ko sa gabing to. I just need to get the business deal with Mr. Ginada. Puno ng determinasyon na sambit ni Espresso.
Ay, huwag ka na maghanap ng iba, sir. Nandito naman ako eh. Kaya halika na. Kailangan na natin makapasok sa loob. Yeah, but we need a proof na talaga mag-asawa tayo. Baka mamaya hanapan nila tayo ng ebidensya eh. May hinugot na isang maliit na box, si espresso sa bulsa at binuksan nito iyon. Bumungad kay Jana ang isang mamahaling diamond ring na hugis puso. Thankfully, I got this from Lolo. Magagamit natin to bilang engagement ring mo. At isa naman na plain ring ay gagamitin natin bilang wedding ring. Sumalubong ang kilay ni Jana. Paano ka, sir? Well, I came prepared, kaya wag mong alalahanin kung paano ako. Ang alalahanin natin ay kung paano tayo magpapanggap bilang mag-asawa. Ayos lang naman sa akin, sir. Madali lang naman yan. Kailangan lang naman nating magpanggap na mahal natin ang isa't isa. Isa pa, kailangan nating maging sweet para mas kapani-paniwala na talagang mag-asawa tayo. Tumango naman si Espresso bilang sang-ayon sa kanya. Pinag-usapan nilang dalawa kung paano at kung ano ang kwento tungkol sa kanilang dalawa, kung paano sila nahulog sa isa't isa at naging mag-asawa. Nung matapos ng pagpaplano nila ay nakangiti silang pumasok sa loob ng venue. Ayusin mo naman yung pagkahawak sa bewang ko, sir. Parang gusto mo yata akong isiksik sa'yo eh. Bulong ni Jana sa lalaki nang mapagtanto kung gaano sila kadikit sa isa't isa. Just let me handle it, Jana. Sa'yo na rin ang galing kanina na dapat sweet tayo. Hindi natin pwedeng hayaan may makakita sa atin na nagpapanggap lang pala tayo. Wala nang nagawa pa si Jana at nagpatianod na lamang kay Espresso. Hanggang sa nagsimula na ang event. Matagumpay namang nakuha ni Espresso ang business deal mula kay Mr. Ginada. Sa kalagitnaan ng event ay inanunsyo ni Mr. Ginada ang tungkol sa partnership nito sa kumpanya ni na Espresso at sa sobrang tawa ni Espresso ay niyakap niya ng mahigpit si Jana. Thank you, Jana. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Thank you for being here. Emotional na sambit ni Espresso. Tumango namang nakangiti si Jana habang tinatapik-tapik ang balikat ng lalaki. At nang matapos ng sabihin ni Mr. Ginada ang tungkol sa business deal, ay umalis na rin ito sa ibabaw ng entablado. Ngunit may isa itong request na siyang nagpagimbal kay Espresso. What? Halikan? Takang tanong ni Jana nang nanlalaki pang mga mata. What the? Kailangan pa bang halikan kita para makalis tayo rito sa event? Mas lalong namula ang pisngi ni Jana nang maghalikan ng mga mag-asawa na naroroon. Sa kaba ni Jana na makita sila ni Espresso na wala sa kondisyon ay unti-unti niyang ipinikit ang mata at dinampi ang mga labi niya sa mga labi ni Espresso. Nanlaki ang mga mata ni Espresso sa ginawa niya pero hindi niya yun pinansin pa. Nang bitawan niya ang pisngi ni Espresso ay agad siyang bumalik sa harapan nang pigilan siya ni Espresso. Sir, pasensya ka na kung kinakailangan kong gawin yun dahil hindi na natuloy pa ni Jana ang sasabihin nang bigla na lang din siyang halikan ng lalaki. That kiss is not enough, Jana. I want more. And I know that you want it too. Am I right, Miss Delgado? Namungay ang mga mata ni Jana habang nakatitig sa mga mapupungay ding mga mata ni Espresso. What do you mean by that, sir? Ako, hindi pwede to. I like you, Jana. And no, that's not the right word to use. Napalayo ng bahagya si Jana kay Espresso. Teka lang, sandali. Sir, sandali. Nakakabigla naman yata itong mga sinasabi mo. Imposibleng magustuhan mo ko. Walang kagusto-gusto sa akin, sir. Ini-etchos mo lang ako. Natigil sa pagsasalita si Jana nang halikan siyang muli ng marahan ni Espresso. Bumilis ang tibok ng puso niya at parang gusto na nung lumabas sa dibdib niya. Nasagot ba ng mga halik ko? Ang katanungan dyan sa isip, maging sa puso mo. Kasi kung hindi pa, handa naman akong patunayan ng lahat sa'yo, Miss Delgado. I can write a detailed report about how I fell in love with my favorite secretary. Hindi maiwasan ni Jana ang mapangiti ng malapad. Kitang-kita niya na seryoso ito sa pagsabi ng totoo. At dahil sa masayang damdamin ni Jana at sobrang emosyonal ni Espresso ay hinalikan muli nila ang isa't isa. Napagtanto na lamang nila na nasa loob na sila ng hotel na tinutuluyan at naghahalikan sa loob ng elevator. Oh God. I can't wait anymore, Jana. Malambing na sambit ni Espresso. Tinulak ng bahagya ni Jana ang lalaki saka tiningnan niya ito. Paano mo ako nagustuhan? Paano mo nalaman na gusto mo na ako? Sinandal niya si Espresso sa pader ng elevator at diretsong tinitigan sa kanyang mga mata. You're so adorable and at the same time, crazy, Jana. Hindi ko alam kung paano ako nahulog sa'yo eh. Gayong napakalayo mo sa ideal woman ko. But look, my heart is beating for you and I'm crazy in love with you right now, Jana.
Sir, marahang tawag niya sa lalaki. Ang bilis ng tibok ng puso niya at pakiramdam niya sa sabog yun sa sobrang saya. Hindi ko po alam, sir, kung ano sasabihin ko. Nakakabigla kasing marinig ang pagtatapat mo sa akin, sir. Dahil, ang totoo niyan, matagal ko na ring gusto ka. Kumunot ang noo ni Espresso nang marinig ang sinabi niya. Hindi nito napigilan ng mapangiti. What did you say? Do you like me? Nanlaki ang mga mata ni Jana nang mapagtanto na napaamin siya nang wala sa oras. Ha? Ah, i- i- oo, sir. Crush kita nun pa nung makita kita dun sa orientation eh. Nang ma-hire ako sa kumpanya nyo, bago mo ako naging personal assistant. Namula ang pisngi ni Jana nang makitang ngiting-ngiti si Espresso. Nakatitig lamang ang lalaki sa kanya at hindi kumukurap. Parang nilulunod siya nito sa mga titig niya. Hinawakan ni Espresso ng marahan ang pisngi niya, saka ito hinaplos ng marahan. Can I kiss you again, my favorite? Yes, of course. I wanna kiss you too. Namamaos na sambit niya. Hindi na nga nag-aksaya ng panahon si Espresso at agad siyang siniil ng halik. Ikinawit naman ni Jana ang kanyang dalawang braso sa liig ng lalaki nang pungkuin siya nito. Patuloy ang kanilang halikan na dalawa habang papalabas ng elevator at papasok sa room ni Espresso. Gamit ang paa, isinara nito ang pinto. Damn, you look so hot in this dress, Jana. Kanina ko pa pinipigilan ng sarili ko na suntukin ng mga lalaki nakatingin sa'yo dun eh. I'm sorry, but I have to ruin this. I'll buy you a new one. Napasinghap si Jana ng punitin ni Espresso ang suot niyang magandang dress. Pero hindi na niya yun pinansin nang hagurin ng lalaki ang kanyang liig gamit ang kaliwang kamay nito. Habang ang isa naman itong kamay ay naglalakbay na sa buo niyang katawan. Hinalikan siya nito sa pisngi habang dahan-dahan na bumababa ang mga halik nito sa kanyang liig hanggang sa bumaba sa ibabaw ng kanyang dibdib. Espresso. Yes, baby. Say my name. Pumikit ang mga mata ni Jana at umawang ang kanyang mga labi nang simulang halikan ng lalaki ang kanyang dalawang bundok. Binuhat siya ni Espresso habang hindi nito inaalis ang paghahalik sa kanyang mga bundok. Naramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa malamig at malambot na kama. Umungol siya ng dilaan yun ni Espresso. Ilang sandalipay bumaba ng mga halik nito sa kanyang tiyan patungo sa kanyang pinakaiingatang bagay. Ngunit tumigil si Espresso at tiningala siya. You sure about this, baby? Do you want me to continue? I'll stop if you're not ready. Go on, Espresso. Alam ko naman na pananagutan mo ko eh. Then, let me praise you, Jana. Malakas na napaungol si Jana nang lakbayin ni Espresso ang kanyang buong pagkatao ng gabing yun. Halos dalhin siya ng lalaki sa kalangitan nang simulan siya nitong angkinin ng paulit-ulit. At halos nakalimutan niya ang sarili ng mga sandaling yun at ang tanging pagmamahal na lamang kay Espresso ang kanyang nararamdaman. Ang kanilang mga boses ang tanging maririnig sa apat na sulok ng silid at tanging ang kanilang mga puso lamang ang naging saksi sa kanilang pagiging isa. Mahal na mahal kita, Jana. Maluman ay nasambit ni Espresso habang nanginginig ito sa ibabaw niya. Mahal na mahal din kita, Espresso. Nangihinang sagot ni Jana. Kinabukasan sabay silang naligong dalawa. Nasundan pa ang kanilang maligayang sandali. Tawang-tawa na si Jana habang pinipilit niya si Espresso na ito nang magbibihis sa kanya. Ako na kasi, Favo. Nanlalambing na sambit ni Espresso habang inaagaw nito sa kanyang damit. Pinanlakihan niya ito ng mata habang inaagaw ang hawak na kulay peach niyang dress. Ako na kasi, Favo. Kaya ko namang magbihis mag-isa. Mamaya kapag pinayagan kita, kung saan na naman tumapunta. Kinilaya na naman siya ng lalaki. Hindi na nga, Favo eh. Wala na akong balak. And I know that you're sore. Kaya kailangan mong magpahinga. Kailangan mo ng alalay sa lahat ng gagawin mo. Kaya nga andito ako para bisibihisan ka. Espresso, wag ka nang makulit, ha? Sabi niya na natatawa habang inaagaw nito ang kanyang damit. Ngunit, hindi nagpatinag si Espresso at dinilaan lamang siya nito. Wala nang magawa si Jana kundi halikan ng lalaki na ikinatulala nito dahilan para maagaw niya ang kanyang mga damit mula dito. Ngiting-ngiti siya habang inaasar ang nobyo. Napatili siya nang habulin siya nito kung saan kaya't umikot-ikot silang dalawa sa loob ng silid. Malakas ang tawa ni Jana nang maabutan siya ni Espresso at kilitiin siya nito sa tagiliran. Ngunit napatigil nito nang marinig ang katok mula sa labas ng pinto.
Sumalubong sa kanilang isang crew ng hotel habang dala-dala nito ang pagkain na ni-request ni Espresso. Lumipas ang ilang oras, naisipan ni Jan at Espresso na mag-ikot muna sa Dubai bago sila bumalik sa Pilipinas. Tumungo nga silang dalawa sa disyerto. Hindi maiwasan ni Jana na mapahanga sa ganda ng lugar, na halos walang matanaw na ibang naroroon kundi ang mga buhangin lamang. Wow! Ang ganda-ganda dito, Favo! Ito ang una kong pangingibang bansa kaya masasabi ko na sulit-sulit talaga. Maraming salamat ah! Walang anuman, Favo. Hindi lang ito ang unang bansang mapupuntahan mo. Sasama na kita sa lahat ng lakad ko para makapunta ka rin sa mga pinupuntahan ko. Ani naman ni Espresso sabay akbay sa kanya. Humawak naman siya sa bewang nito. May lumapit sa kanilang kotse at nag-offer na sumakay sila sa loob. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon at agad silang sumakay roon. Malubak ang disyerto kung kaya't hindi maiwasan na maalog sila sa loob ng Raptor. Nang matapos ay halos mahingal na sina Jana at Mahilo. Ang ganda ng experience, love. I told you, may tatry pa tayo so let's go. Sa buong maghapon na yon, pinagsawa nilang dalawa ang paglilibot sa buong Dubai. At natutuwa si Jana na may kasama siyang gawin ang isa sa mga wishlist niya. Pagbalik nila sa Pilipinas ay hindi nila pinaalam sa lahat ang tungkol sa kanilang relasyon, lalo pat hindi pa pinapaalam ni Espresso sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanilang dalawa ni Jana. Ngunit, isang masamang balitang natanggap ni Espresso mula sa kanyang pamilya na labis niyang ikinagalit. What? Pinagkasundo niyo ako sa isang babae na hindi ko kilala? At para saan? Para sa kumpanya? Gulat niyang tanong sa mga ito. Bumuntong hininga ang kanyang mommy Presa. We're sorry, son. Pero kailangan natin ito para mapalawak pa ang connections natin. Malakas ang Jugeta Company. We needed them to expand our partnership with others. Not happening. Hindi ako magpapakasal sa kung sino man. We can expand our business without marrying someone. Mom, hindi na po tayo tulad ng dati. I can help our company. Isa pang may girlfriend na ako. At siya ang gusto ko na maging asawa. Then, you have to break up with her, son. Kung hindi ka papayag sa gusto namin ng papa mo, kalimutan mo ng anak kita at ako ang ina mo. You know what I'm capable of and what I mean. Bigla ang ginapang ng kaba si Espresso sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na kaya yung gawin ng kanyang sariling ina, na kaya nitong kunin sa kanya ang kalayaan para lamang sa kumpanya. Wala kayong gagawin, Mom. Please, leave my love life alone. Buong oras ko, ginugugol ko na sa kumpanya and maybe this is the time that I will choose my own happiness. Pakiusap pa niya rito, ngunit wala itong naging sagot bago lumisan sa kanyang opisina. Tiningnan ni Espresso ang kanyang ama, ngunit wala itong sinabi at kumibit balikat lamang sa kanya. Sumunod ang kanyang ama sa kanyang ina na para bang wala nang balak pang iatras ang plano ng mga ito. Bumaling si Espresso sa kanyang lolo na noon ay tahimik simula pa kanina. Nakikinig lang kasi ito sa kanilang mga usapan lalo na tungkol sa kumpanya. Lolo, hahayaan mo lang ba na ganun? What can you say about it? Naiinis na tanong ni Espresso sa kanyang lolo. I will try to talk to your mom and dad po. Pero maaari bang malaman kung sino ang girlfriend mo? Lo, do you really have to know who she is? Yes, of course. Gusto ko siyang makilala nang sa ganun ay matulungan kita sa mama at papa mo. You know who she is. My girlfriend is none other than Jana Delgado. Remember her? Ang hinire mo na maging personal assistant ko? Ngumiti ang lolo niya at saka umiling-iling. Tuwang-tuwa ito habang nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Hindi nga ako nagkamali. Talagang kayo ay bagay sa isa't isa. Hindi ko rin masisisi kung bakit nahulog ka sa kanya po. She's one of a kind. Natutuwa ako sa batang yon dahil mapagmahal sa kanyang pamilya. Talagang tinanggap niya ang trabaho na inalok ko sa kanya na maging personal assistant mo para mabayaran ang utang ng mama niya. Kumunot ang noon ni Espresso nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo. What do you mean, Lo? Malaki ang utang ng mama ni Jana sa kumpanya. Hindi ito nabayaran ng mama niya nang mamatay ito. Kahit para makabayad ng mama niya, inalok ko si Jana ng trabaho. Yun na yung maging personal assistant mo.
Ayaw niya nung una dahil alam niyang mahihirapan siyang pakisamahan ka, but at the end of the day, pumayag din siya. I also requested her na turuan ka ng magandang asal. Napairap si Espresso. Do you seriously think I am that bad, Lolo? Pasensya ka na po, kinakailangan kong gawin yun para sa kinabukasan mo at bilang CEO ng kumpanya mo. Gaya ng iba, kailangan mong may puso bilang leader sa mga kasamahan mo. If you have that, you will be on top and successful. Kaya palagi mong tandaan ang mga payo ko. Mahalin mo ng buo at totoo si Jana. She is a kind, beautiful, and respectful woman. Saan ka pa, di ba? Nasa kanya na ang lahat. Huwag mo nang pakawalan at ako nang bahala sa mama at papa mo. Tinapik siya ng kanyang lolo sa balikat bago ito lumisan. Naiwan si Espresso na napapailing habang nakangisi. Alam niyang gagawin lahat ng kanyang lolo para lamang hindi siya makasal sa ibang babae. Nakikita niya na botong-boto ito kay Jana para sa kanya. Samantala, sa kabilang banda, halos rinig na ni Jella ang balita tungkol kay Espresso at sa babaeng itinakdang ikasal rito. Nalaman niya na ang mga magulang ni Espresso ang humanap ng babae para ikasal sa kanyang nobyo. Kaya sa pagkakataong yon, nawala ng pag-asa si Jana na magpatuloy pa ang relasyon nilang dalawa. Ay, mukhang wala na akong pag-asa pa. Wala akong laban sa mga magulang ni Espresso. Kinakailangan niya makasal para sa kumpanya nila. Napakayaman ng babae. At wala ako sa kalingkingan nun. Kausap niya ang sarili habang nakaharap sa salamin. Hindi maitago ni Jana ang lungkot na nadarama niya ng mga sandaling yon. Alam niyang magwawakas na ang kanilang pagmamahalan ni Espresso, oras na magkita silang dalawa. Kaya bilang paghahanda ay in-off na niya ang kanyang cellphone para hindi niya na muna makausap ang lalaki. Umuwi siya sa kanila at hindi siya nagpakita kay Espresso ng araw na yon. Ni hindi nga siya pumasok sa kanyang trabaho. Kung hahanapin man siya nito ay hindi muna siya magpapakita rito. Kaya nag-iwan siya ng sulat sa kanyang lola na Teda para kung sakaling magtungo si Espresso doon sa kanila ay ibigay yon ng kanyang lola. Tumungo na muna siya sa beach resort ng kanyang kaibigan para doon mag-unwind, pansamantala lang at nang makapag-isip siya ng kanyang susunod na gagawin. Sa kabilang banda naman, hindi alam ni Espresso ang gagawin lalo pat hindi pumasok ng araw na yun si Jana. Alam niyang nabalitaan na nito ang tungkol sa kasal. Ilang beses niya itong tinatawagan, ngunit out of coverage area ang babae. Answer my call, baby. Nag-aalalang sambit niya. Kaya nung lumabas siya sa building matapos ang kanyang trabaho ay agad niyang pinaharurot ang sasakyan patungo sa bahay nito. Pagdating naman niya doon ay ang lola ni Jana lang ang nakausap niya. Lola, nakita niyo ho ba si Jana? Tanong niya agad sa matanda pagdating sa bahay. Pasensya na po kung hindi na ako nakapagbati sa inyo pero nandyan po ba si Jana? Nako, may iniwan siyang sulat para sa'yo, iho. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyong dalawa, pero sana'y maayos niyo pa yan. Salamat Lola, pupuntahan ko siya kung saan man siya naroon. Sambit niya. Mabilis siyang tinulak ni Lola na Teda. Bilisan mo, bago mahuli ang lahat, iho. Puntahan mo na si Jana. Alam mo ba kung asan siya ngayon? Palarin ka sana at maayos na ninyong dalawang tampuhan niyo. Kung kinakailangan na gawin mo ang lahat ay gawin mo. Opo Lola, huwag po kayong mag-alala. Maayos na po namin ang problema namin. Sagot niya. Pero nasaan mo ba siya? Para hindi na po masayang ang oras ko kakahanap sa kanya eh. Baka mamaya maging huli na ang lahat para sa akin. Nandoon siya sa paboritong lugar kung saan siya lagi pumupunta, iho. Sa beach. Pagkarinig sa naging sagot sa kanya ng lola na Teda ay mabilis na nagpasalamat si Espresso at agad na nagpaalam sa matanda. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na siyang tumungo sa kanyang kotse at pinaharurot yun ng mabilis. Si Jana naman ay malalim ang iniisip habang naglalakad-lakad sa tabi ng dalampasigan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin lalo pat ikakasal na si Espresso. Tatawagan ko ba siya at tatanungin? Paano kung sabihin niya na tatapusin ang relasyon naming dalawa dahil kakasal na siya? Paano na ako? Malungkot niyang sambit habang nakatitig sa kanyang hawak na cellphone. Bumuntong hininga siya at ibinulsa ang kanyang cellphone. Nagsisisipa siya sa buhangin at hindi na napigilan ang sariling umiyak. Gusto niyang magwala para maibsan ang kirot na nararamdaman, ngunit kahit na anong gawin niya ay hindi man lang yun nababawasan.
Patungo na sana siya sa kabilang bahagi ng dalampasigan nang may marinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Hindi yan si Espresso, Jana. Namali ka ng dinig. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang muli niyang marinig ang pamilyar na boses na tumatawag muli sa kanya. Jana, sandali! Hindi niya na ito nilingon at pinilig ang ulo. Ngunit napatigil siya nang tawagin siya nitong ulit. Nilingon niya ng mabilis. Ang pinanggagalingan ng boses doon ay natanto na si Espresso nga ang tumatawag sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Labis siyang nagtataka kung bakit naroon ang lalaki at kung paano siya nito natagpuan. Hindi ba niya binasa yung sulat ko para sa kanya? Taka niyang bulong. Anong sinasabi mo, makikipag-iwalay ka sa akin, ha? I don't want that to happen, Jana. Ibibigay mo na lang ba ako ng gano'n na lang sa babaeng hindi ko naman kilala at hindi ko mahal? Inis na tanong ni Espresso sa kanya nang tuluyan na silang magkaharap. Yumuko siya at pinipigilan ng sarili na umiyak. Ikakasal ka na sa iba, Espresso. At ayoko maging balakid sa kagustuhan ng mga magulang mo. Isa pa, wala naman akong panama sa isang anak ng bilyonaryo. Isa lang ko simpleng mama mo yan na kumikita ng lilibuhin pero hindi milyones. And so? Tumaas naman ang kilay niya. Anong so? So what kung milyones ang kinikita niya? So what kung lilibuhin lang kinikita mo? So what kung ipapakasal ako ng magulang ko sa iba? Ikaw naman ang mahal ko at ikaw ang babae na gusto kong pakasalan. Hindi ka ba natatakot na baka itakwil ka ng mga magulang mo o kaya magalit sila sa'yo dahil hindi mo sinunod ang gusto nila? Baby naman, of course I have my respect for them. But it doesn't mean they can control my life. May sarili na akong puso at isip, baby. Hayaan mo lang sila magalit. Sa uli matatanggap din nila na ikaw ang mahal ko at ikaw ang para sa akin. Pero paano yung kumpanya niyo? Just don't worry about it. Ako na bahala ron. Alam mo naman na magaling ako, di ba? Ako kayang CEO. At nang marinig ang mga sinabi ni Espresso, napangiti ni si Jana. Gumaan ang pakiramdam niya nang marinig ang pahayag ng nobyo. Nabunutan siya ng punyal sa kanyang dibdib na kanina pa siya sinusugatan. So now, explain why you ran away? At may pasulat-sulat ka pang nalalaman, Miss Delgado? Nakangising tanong sa kanya ni Espresso. Pinamulahan siya ng pisngi dahil sa kahihiyan. Kasi naman. Kasi? Kasi akala ko, pakakasalan mo talaga yung babaeng yun. At iiwan mo na ako. Kaya inanahan kitang makipaghiwalay ito sa sulat. Really? That is why you're saying goodbye to me? Hindi mo ako kakausapin ng personal? Nangaasar na tanong naman sa kanya ni Espresso. Inirapan niyang lalaki. Oo, kasi doon lang naman ako matapang eh. Kasi baka mamaya kapag ganito nakausap kita ng personal, umiyak na ako ng umiyak. Tumawa ng bahagya si Espresso at hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi at tinitigan siya ng malalim. Sure you baby, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin, no? At ikaw lang ang babae na pakakasalan ko at magiging asawa ko. You are my everything, and if I ever lose you, I'll be nothing. Remember that, okay? Oo na, mahal na mahal din naman kita, may grumpy boss. At hindi ko kakayanin na hindi kita naiinis araw-araw. Ikaw na yata yung happy pill ko. Niyakap siya ni Espresso at hinalikan sa kanyang noo. Paano na yan? Ano nang gagawin natin? Biglang untag ni Jana. Don't worry about it, baby. Nakatanggap ako ng balita mula kay Lolo kanina eh. Habang papunta ako rito sa'yo. Hindi na matutuloy ang kasal. I also talked to that woman about canceling the marriage because I have a business proposal for them. And when she read about it, she agreed to merge our company without getting married. Kaya huwag mo nang isipin pa mga bagay na yan. Humiwalay sa pagkakayakap sa kanya si Espresso at tinitigan siya ng malalim. Because you're all mine and I'm all yours. Satisfied? Tumango ng mabilis si Jana habang ngiti-ngiti. Hinimas naman ni Espresso ang kanyang buhok at muli siya nitong dinala sa bisig. Maya-maya pa bigla nitong binuhat at tumakbo patungo sa isang cottage na walang tao. Tiling-tili siya habang tumatawa. Makalipas ang ilang buwan, nag-propose na sa kanya si Espresso. Hindi naman nagdalawang isip si Jana at agad na pumayag sa alok ng lalaki. Gusto naman niya maging asawa si Espresso at wala na siyang may pipintas pa sa lalaki. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Jana at ni Espresso. Naway nasiyahan kayo sa kwentong handog namin sa inyo ngayong araw na sinulat ni SJ. Balik po kayo ulit
para sa susunod na kwentong pagsasaluhan natin. Muli, eto po si Miss CJ at maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwentong handog ng Miss CJ Stories. Hanggang sa muli, paalam!